Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo, rollback na mahigit 20 piso sa diesel at mahigit 4 na piso naman sa gasolina, inanunsyo ng Department of Energy. Nararanasan sa Metro Manila maging sa Bulacan, punsod ng halos 2 araw ng sunog sa Navotas Landfill. Acutely unhealthy na kalidad ng hangin na itala sa ilang lugar. 2 araw bago ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga na nakatakdang tumestigo, tinawag ng kampo ng bise bilang weakest link. What the? At kakaibang liwanag sa kalangitan na mataan sa magkakahiwalay na lugar sa bansa kagabi. Ano nga ba? Pia, malaking rollback ang maaring asahan sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Sa kwenta ng Department of Energy, batay sa 5 araw na trading sa world market at foreign exchange, ang dapat na rollback sa Martes, halos 21 pesos per liter sa diesel, halos 5 pesos sa gasoline, at 8 pesos and 50 centavos sa kerosene. Taliwas ito sa projection ng oil industry sources na halos 9 to 11 pesos sa diesel at 1 peso and 50 centavos sa gasolina. Bago pumutok ang gyera sa Middle East, naglalaro sa 48 to 65 pesos ang kada litro ng diesel at 49 to 70 pesos ang gasolina, batay sa datos ng GMA News Research. Kaya para sa mga transport group, kulang pa ang rollback. Malaki pa rin ang rollback. Pero sabi mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, malabong bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo, lalo't napinsala sa gyera ang mga malalaking oil facilities sa Middle East. Sa ngayon, nasa mahigit 45 to 50 days ang stockpile ng bansa kasunod ng pagdating ng karagdagang supply mula Malaysia kahapon na 329,000 barrels o 52,311,000 liters ng diesel na binili ng pamahalaan para makapag-imbak ng supply habang hindi pa tapos ang gyera sa Middle East. Bigo magkasundo ang Amerika at Iran sa isinagawang ceasefire talks sa Pakistan na umabot ng mahigit 20 oras. Ang kay US Vice President J.D. Vance, hindi tinanggap ng Iran ang mahiling ng Amerika, kabilang ang paghinto ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapon, bagay na tinawag naman ng Iran na excessive. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, nangyari ang negosasyon sa gitna ng anilay atmosphere of mistrust. Sa ngayon, may mga demando hinihingi ang Iran at kabilang dito ang pagkontrol nila sa Strait of Hormuz, kung saan nais nila na mangolekta ng mga transit fees, bayad sa matinding pagkasira dahil sa gera at ceasefire sa rehiyon pati na sa Lebanon. Naunang nagbabala ang isang international foreign security analyst na kung sakaling mabigo ang negosasyon ng Iran at Amerika, ay posibleng lumala ang gulo sa Middle East. Ganito kalakas ang sunog na nangyari bago mag-alas 4 ng madaling araw. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hanggang unang alarma ang sunog. Wala pang isang oras na apula ng mga bumbero. Pero trahedya ang sumalubong pagkatapos. 3 kumpirmadong nasawi dahil sa sunog ayon sa mga otoridad. Casualties natin, 3 po. Isa pong suffocate ng napindown siya ron sa skin. Sa Dumaguete City, sumabit sa kable ng telepono ang 40-foot container van na sakay ng isang truck. Walang tinamaan ng mahulog ang container van sa National Highway pero nagdulot ng mabigat na trapiko ang insidente. Galing Pantalan ng truck at papunta na sana sa bodega. Nahulog naman sa bangin ng isang bus sa may bahagi ng Maharlika Highway sa barangay Impig, Sipocot sa Camarines Sur. Ayon sa driver ng bus, hindi kumagat ang preno habang nasa pababang bahagi ng highway. Kaya idiniretso ng driver ang bus sa gilid ng highway dahilan para mahulog ito. 11 pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Sa Zamboanga City naman, 3 sugatan sa salpukan ng isang motor bangka at passenger vessel. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nasira ang makina ng motor bangka. Dahil dito, nawala ng kontrol at biglang nag-accelerate ang bangka hanggang sa bumangga ito. Sugatan ng 3 pasahero ng bangka na sinagip ng sinalpok na passenger vessel. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Weakest link ang turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang aide at bagman ng bise na nakatakdang tumestigo sa Martes sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong
pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or sadyang hindi ma-verify kasi masyadong fraud. It's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara sa kanya. Ngayon pa lang pinabulaanan na ng kampo ng bise ang mga naunang pahayag ni Madriaga na siya ang bumuo ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group at nag-deliver umano ng confidential funds sa iba't ibang tao sa utos ni VP Sara. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, ni hindi anya siya kilala ng bise. Nakakuha rin ang kampo ng bise ng certification mula sa AFP, DND, OVP, DepEd at VP-SPG na nagsasabing hindi kailanman nagtrabaho roon si Madriaga. Naghain na ng kasong perjury ang kampo ng bise laban kay Madriaga at sasagutin daw nila ang mga paratang nito sa Senate Impeachment Court sakaling umabot doon. Hindi rin daw sa kanila nang gagaling ang anumang banta sa seguridad ni Madriaga. Nang tanungin kung sino ang tingin nilang handlers ni Madriaga, sabi ni Panelo, may mga suspecha sila, kabilang ang mga kalaban sa politika ng bise. Tingin nila, kasama rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. Wala pang tugon dito si Trillanes. Dagdag ng kampo ng bise, questionable ang timing ng pagsasalita ni Madriaga ukol sa confidential funds dahil lumabas siya nang patapos na ang 1-year bar sa What the? Ano ang nasa dako pa roon? Tanong yan ng ilang nakakita sa kakaibang liwanag sa kalangitan kagabi. Gaya nitong buha ng isang netizen sa Camarines Sur. Nagulat din ang ilang nakakita nito sa Magsinggal, Ilocos Sur. Ayon sa uploader ng video, kulay kahel ito at mabilis ang lipad. Naglaho rin daw ito matapos ang 30 segundo. Tanaw rin ang ilaw sa Burgos, Ilocos Norte. Calayan, Cagayan, pati sa Mulanay, Quezon. Nagmistulang Wata Wata Festival sa panulukan ng Santa Maria at Coral Street sa Tondo, Maynila kung saan isinasagawa ang leak repair works sa mga major pipeline ng Maynilad. Bumulwak ang tubig sa gitna ng kalsada kaya't sinamantala na ito ng mga residenteng nawalan ng tubig. Ang ilan, kanya-kanyang dala ng mga container. Ang iba, pagkaigib, ibinuhos na sa katawan. Ang bahay naman ng isang residente binaha dahil sa pagtagas ng tubig sa kalsada. Ayon sa Maynilad, nagkaroon ng emergency pipe breakage sa pangunahing water pipeline nila sa Santa Maria at Coral Street. Kinumpirma ng Pag-asa na ang haze sa Quezon City at mga karatig lugar may kaugnayan sa sunog sa landfill. Yung naganap po na haze recently po dito sa Metro Manila at mga kalapit na mga lugar ay dahil po mainly dun sa naganap po na sunog, dun sa landfill po dito sa May Navotas City, and thereby nagkaroon po ng effect dahil po sa hangin, yung mga suspended particles kumalat na doon sa paligid po ng Metro Manila, lalo na sa may northern portion. Sa gitna nga ng sunod-sunod na paglabas sa social media ng mga kumakalat na espekulasyon, sumulat ang gobyerno ng Pilipinas nitong April 10 sa Meta, ang may-ari ng Facebook, at nag-issue ng ultimatum para sa pagpapatupad ng agarang aksyon kontra fake news sa kanilang mga platform. Naglatag ng 5-point requirement ang gobyerno, tulad ng mas pinaigting na pagdetect at pagsupil ng high-risk disinformation, kabilang ang anilay coordinated inauthentic behavior. Binigyan ng gobyerno ang Meta ng 2 araw para kumpirmahing natanggap na nila ito at 7 calendar days naman para magsumite ng detalyadong implementation plan.